And of course, ito alamin natin ang lagay ng panahon. Live sa Pag-asa DOST, Jessie Basco. Good morning sa iyo, Jessie. Good morning mga boss. Kahapon po ay meron tayong namataan na isang sama ng panahon. So alamin po natin ang naging developments nito at makakasama po natin ngayong umaga si Pag-asa weather forecaster Glyza Escollar. Good morning, Mrs. Escollar. Good morning ulit sa iyo, Jessie, at good morning sa lahat ng nanonood ulit ng Panahon TV. Mrs. Escollar, ano po ba ang kasalukuyang lokasyon nito nga low pressure area at kung pumasok man ito sa bansa natin, kailan po ba ito pumasok? Ang low pressure area po na ating minomonitor sa ngayon ay huling namataan natin sa layong 770 kilometers. Silangan po yan ng Borongan, Eastern Samar. Pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility kahapon between 2 to 3 in the afternoon. So yan po, nasa loob na nga ng ating area of responsibility itong LPA na binabantayan natin. Mrs. Escollar, mataas po ba yung chance na ma-develop ito sa pagiging isang bagyo? At kung sakali man po, papaano yung magiging track o yung pagkilos nito? At idagdag na rin po natin dyan, no, ano-anong areas yung mga dadala nito ng mga pag-ulan? Ang low pressure area na ating pong minomonitor ay may chance pong maging isang ganap na bagyo. Pero sa ngayon, hindi pa po natin yan nakikita o sa loob ng 24 oras ay hindi pa rin po natin nakikita maging isang ganap na bagyo po yan. Ngunit malaki po ang chance ng nasabing low pressure area. Ang low pressure area na ito ay tumatahak po pakanluran, hilagang kanluran at ito po ay naasahang kung sakaling makakalapit po sa lupa ay dito po sa Northern Luzon, sa extreme Northern Luzon. At kung sakali po tuloy-tuloy ang pagtahak niya sa nasabing path o trajectory ay inaasahan din po na simula dito sa Mindanao na nagpapaulan na ngayon dahil sa trough, ay tuloy-tuloy po ang pagpapaulan niya dito po sa Visayas, Southern Luzon hanggang dito po sa Northern Luzon. Ayan po mga kababayan, magiging gabay sa atin yan lalo na po sa mga naninirahan sa may extreme northern Luzon dahil posible nga pong maglandfall dyan kung sakali man na maging bagyo itong low pressure area. At sa mga susunod na araw, asahan po natin na magpapaulan itong LPA hindi lamang sa Mindanao at Visayas kundi pati na rin po dito sa Luzon kung magpapatuloy siya sa magiging kilos niya na west-northwest. At Mrs. Escollar, ngayon nga po na meron na naman tayong binabantayan na low pressure area, papaano po ba nabubuo ang isang LPA? Actually, ang pagbuo ng low pressure area ay simple lang. Pagbuo rin po ito ng cloudiness o ulapan. Nagsisimula po yan dahil po mainit ang dagat, ay umiinit din po ang hangin dito po sa malapit po sa dagat. Kaya naman po, pag nangyari po yan, unti-unti pong magiging magaan ang hangin dito at unti-unti po yung aangat at dahil po dire-diretso po yung angat niyan, nag-iiwan po ito ng low pressure area dito po sa malapit po sa kalupaan o sa area na malapit mismo dito po sa surface. At eventually yung hangin na umakyat ay dahil tumataas po o lumalamig po yung hangin habang umaakyat, ay lumalamig din po ang hangin na nag-evaporate. At pagkatapos po niya, nagko-condense po ito at nagiging isang clouds o yung tinatawag po nilang convective clouds. Kabilang po dyan ang cumulus cloud at thunderstorm clouds. At pag nangyari na po yan, nagkakaroon po ng maraming generation po ng thunderstorm clouds at unti-unti po yung iikot. Doon na po naman nagsisimula kung paano po nagsisimula ang isang bagyo. At naintindihan na nga na natin kung paano nga ba nabubuo ang isang low pressure area. At maganda rin na i-share yan sa iba pa nating kababayan, lalo na ngayon na meron nga po tayong binabantayan na sama ng panahon. Mrs. Escollar, ngayon po para naman sa mga maritime industry, meron po bang gale warning na nakataas ang Pag-asa? Although meron po tayong sama ng panahon nga dito sa silangan po ng Borongan, Eastern Samar, ay wala naman po malakas na hangin na dinudulot ang nasabing sama ng panahon. Kaya wala po nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng bansa. Kaya para po sa ating mga kababayang mangingisda, ay safe pa rin pong pumalaot sa mga karagatan o baybaying dagat sa buong Pilipinas. Ulitin lamang po natin, wala pong gale warning na nakataas ang Pag-asa. Ibig sabihin, ligtas po ang karagatan o yung kondisyon ng karagatan natin sa bansa. Mrs. Escollar, bilang panghuling katanungan po, magiging maulan ba yung mararanasan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras dahil po dito sa LPA? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Dahil meron nga low pressure area dito po sa silangan ng
Borongan, Eastern Samar. Ang trough po nito, yung extension po ng kaulapan, ay makakaapekto dito po sa may Caraga region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, at Visayas. Ang nasabi ko pong mga lugar ay inaasahan po magkakaroon ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at in between po may mga pagkidlat, pagkulog. Samantala dito naman po sa Metro Manila at ilang pang bahagi po ng bansa o natitirang bahagi ng bansa, ang tanging pag-ulang aasahan po natin ay mga isolated cases lamang po o localized thunderstorm. In general, yung ating buong maghapon po ay magiging maaliwalas kung minsan po ay maalinsangan. So generally po, fair weather mararanasan natin dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Pero may mga tsansa pa rin po yan ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa mga kababayan po natin dyan sa Visayas, ganoon din po sa may Mindanao, ilang areas po sa Mindanao, kayo po ay apektado ng trough nito nga low pressure area. Kaya kayo po ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Huwag na lamang po natin kalilimutan ang pagdadala ng payong lalabas ng inyong mga tahanan. Maraming salamat po, Ms. Glyza Escollar, at nakasama nga natin si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escollar. Huwag po kayong alas at magbabalik pa ang Panahon TV. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather buddy Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Maraming salamat, Jessie Basco.